umuulan ng pagmumura sa kanilang mga vlogs. O di ba? Kasi po, like leaders, like supporters, yun ang ginagaya po sa akala nila tama. Okay lang anya nga sa dating Pangulo yung pagmumura, pagtatantrum. Pero anya Mr. Maravilla, sumupa na yung fentanyl. Malamang. Ang problema po, kung sa susunod na mga araw, tumira na naman. May bagong statement mga kababayan si Mau Diggs. May panawagan po sa kanyang mga supporters. Ano niya Mr. Maravillas yung sinabi na naman ni Digong? Ang panawagan niya sa kanyang mga supporters, don't fight anya. Ayan po, Digong to supporters, don't fight. Kasi daw, okay naman sila ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano na Mr. Maravillas nangyari kay Mau Diggs? Umupa na siguro po, mga kababayan, yung epekto ng yung epekto ng fentanyl po. Medyo umupa na siguro, na himasmasa na hindi na masisindak. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos at yung panggatong niya, mga kababayan sa Armed Forces, hindi man po umubra, walang gustong sumama. Kaya atras mga kababayan, pati yung statement niya na gusto nang mag-establish ng separate Mindanao Republic with former Speaker Pantaleon Alvarez, yung magiging presidente yata, hindi pinatulan ng mga politiko na kanyang kaalyado. Kinontra po ng mga taga Mindanao na senador at congressman yung kanyang sinabi na gusto nang humiwalay. Sinupla, mga kababayan. Kasi naman anya Mr. Maravillas, paano hindi maparanoid si Mau Diggs? Papasok na daw yung, o pumasok na yung mga investigador ng ICC. Ito kasi mga kababayan si dating Senador Trillanes, gatong ng gatong, wala sigurong matakbuhan si in case talagang nandyan na yung mga ICC. Saan magtatago si Digong? Hindi sa Mindanao. Ano ba? Yan mismo yung statement niya. Kung gusto niya ninyong papasokin yung ICC, walay ko yung Mindanao. So, hindi na parte ng ICC yung lugar ko anya. Hindi po sumuporta yung mga senador at mga congressmen na dati niyang kaalyado. Ayan po, Duterte's plan to secede Mindanao from Philippines not constitutionally possible, sabi po ni Escudero. Ganon din yung sinabi po sa interview ni Senate President Migs Zubiri na isang Mindanaoan. Sabi ng mga congressmen ng Mindanao, Mindanao splitting from Philippines impossible now, not beneficial. Kaya niya Mr. Maravillas, umamo bigla si Mau Diggs. Sinasawa yung kanyang mga supporters, don't fight anya. Di ba niya Mr. Maravillas? Pati si nag-message yung kanyang anak na si Inday. Pati po si Inday, bumait. Nagmensahe sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Salamat anya sa tiwala. At wala pa siyang plano na mag-resign. Tumiklop anya Mr. Maravillas yung mga Duterte sa weak leader. Na si President BBM. Hindi po nagsasalita kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng mga masasama despite yung mga pang-aapi ng mga Duterte noon pang kampanya, hindi po pinapatulan yung mga outburst
Kasi niya, Mr. Maravillas, talagang alam ng ating Pangulong Bongbong Marcos na epekto ng 5 to 6 years, sabi ng ating Pangulo, patingin na dapat niya sa doktor kasi baka epektoan niya ng paggamit niya ng fentanyl. Kaya ganyan niya siya mag-behave. Di ba yun ang sabi ng ating Pangulong Bongbong? Ngayon, humupa na siguro. Kaya naimasmasan mga kababayan. Umamo po. Digong to supporters. Don't fight. You see? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga kwentong yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung ating mga Marcos loyalist, i-subscribe po ninyo itong ating channel, yung mga channels natin. Marami akong channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Kasi pag nakatira na naman po, kailangan nating mag-unite. Kayo po, na 31 million plus na mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos, para hindi tayo magkahati-hati. Divide and conquer ang ginagamit nila. And nag-attempt sila na split yung mga Marcos loyalist. Nang hindi nila na-feel nila, hindi nila kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, umamo. Pero pasiguro pa rin po tayo sa mga future events para malabanan po natin yung mga propaganda, black propaganda po nila, ng kampo nila, yung fake news ng mga dilawang DDS. Tama po? At huwag na rin po ninyo na-escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Yung mga nagda-travel po kung kahit saan po kayo gustong pumunta, pwede na kayo magpa-online booking dito sa amin. Marami na po nagpapabooking dito sa amin. Pati sa mga hotel para po mura kayo. May Paymaya kami, may bayad center din. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung mga bagong gym equipment. May treadmill na din po kami. At naka-display na rin po sa aming gym itong Firmax. Mainam po sa naninigas na mga kaso-kasuan. Itong anti-aging Automax. Pati itong Ningxia Red Mix Fruit Drink. At may bagong product po kaming naka-display doon. Ito pong Eye Glow Serum. Skincare whitening po, mga kababayan. Mag-inquire na lang po kayo sa aking anak na architect, si Riz Maravillas. Punta lang po kayo sa kanyang Facebook account. Dumagdag na niya, Mr. Maravillas, yung paninda mo. Kailangan nating maghanap buhay po para sa pag-unlad ng bagong Pilipinas, para hindi tayo asa ng asa sa ating gobyerno. O diba? Tulungan natin yung ating sarili na umasenso. Yan ang mindset po ng bagong Pilipinas. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa launching ng bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand. May magagawa niya tayo na contribution on our little way. Yung pagising lang ng maaga po para makapagtrabaho tayo ng maayos. Yung kalinisan sa ating kapaligiran.
Kung dati tapon kayo ng tapon sa kung saan-saan, magtapon po tayo sa tamang lugar. Yung pagiging mainitin ng ulo ng ating mga motorist, iwasan natin yung problema sa kalsada. Yan ang mindset ng bagong Pilipinas, hindi tulad nitong gumagawa ng gulo mga kababayan sa ating bansa, yung dating Pangulo pa. At pamilya niya, kasi wala na sila sa poder, imbes na manahimik. Pero Mr. Maravillas, gusto na naming marinig yung kwento mo na parang kumalma na si Maudigs. Nag-advise pa sa kanyang mga supporters, don't fight daw. What? May kasabihan po tayo kung ano yung ginagawa ng matatanda na tulad niya. Sa mata ng bata, kahit na mali ay tama. Kaya tingnan ninyo, dahil nagkaroon tayo ng presidente na palamura, dumami po sa mga kabataan yung palamura, pati dito sa social media, yung mga supporters niya po. Umuulan ng pagmumura sa kanilang mga vlogs. O diba? Kasi po, like leaders, like supporters, yun ang ginagaya po sa akala nila tama, okay lang nga sa dating Pangulo yung pagmumura, pagtatantrum. Pero Mr. Maravilla, sumupa na yung fentanyl. Malamang. Ang problema po, kung sa susunod na mga araw, tumira na naman. Ito yung balita ngayon mga kababayan sa Tribune. Sabi diyan, former President Rodrigo Duterte on Tuesday advised his and President Ferdinand Marcos Jr. supporters not to fight. Kita ninyo? Iba na naman po yung sinasabi. Talagang kailangan Mr. Maravillas magparehab na. In a press briefing, Duterte said that despite his family's rift with the administration, their supporters should keep their cool. Paano ka papakinggan ng inyong mga tagasunod? Kayo mismo, war freak. Diba? Hindi ninyo nga mapigil yung inyong emosyon, inyong bibig. Bira kayo ng bira. Tapos sasabihin mo na, kalma lang kalma lang. Kayo muna ang kumalma ng permanente. Diba? Pag kumalma kayo at manahimik ng tuluyan, mag-enjoy na lang kayo ng retirement, kakalma yung inyong mga supporters at makikiisa sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapaunlad ng ating bansa. Di ba dapat ganon? Kayo lang yung naging dating Pangulo, ang daldal ng daldal. Yung mga previous presidents po, noong panahon ni Ramos, hindi man po tulad ninyo. Si Erap buhay pa, hindi man po nagsasalita si Erap. Kahit nga po si little girl na kasapakat. Pailalim yun, Mr. Maravillas, hindi lang nagsasalita. Pero pailalim. Pero at least hindi po daldal ng daldal. Natulad po ninyo, sang una ninyong pagsabihan, yung sarili ninyo, humarap muna kayo sa inyong salamin. Sabunin ninyo ang inyong sarili sa harap ng salamin. Ganon, Maudigs. At tigilan nyo yung paggamit ng... Kasi masama talaga yung epekto sa inyong pag-ugali. Pa-check up na muna kayo, siguro. Huwag yung sinasabihan ninyo, yung ating Pangulo. Kasi po, yung ating Pangulo po, ever since, noon pang kampanya, na hindi ninyo tinitigilan sa paninira, hindi man po siya nagsasalita ng masasama sa inyong pamilya. Di ba? Kayo man lang ang salita ng masasama, pati yung anak ninyo, mga anak ninyo, including Inday. Si Inday, tinawag yung pinsan ng ating Pangulong Bongbong na si Martin Romualdez na tambaluslos. Kaya kayo yung dapat na pagsabihan na kumalma, kulang. Pero Mr. Maravillas, parang tama yung mga analysis mo. Hindi pinatulan ng kanyang mga kaalyado, pati ng military yung panggagatong. Kaya biglang kambyo na naman si Maudigs.
Malamang po, ganon. Sino pa ba yung papatol sa tulad po ni Digong? Madadamay lang po. Tingnan ninyo po, yung mga kasama niya sa SMNI. Si Shelis, tapos si Badoy. Nadamay po sa problema. Si Kibs, nadamay po. Naimbestigahan tuloy sa Senado. At yung kanyang istasyon po, the whole network SMNI, na mimiligro, na masara. Kayo sa military, tapos yung mga politicians na magsisimpatya dito sa dating Pangulo na sobra ng fentanyl, malamang mapahamak po kayo yung political career ninyo. Mapahamak yung military, malaga yung inyong career sa problema. Makaso kayo. Kasi si Digong po, inciting to rebellion na po. Noong linggo, pati yung Mindanao, gusto na niyang ihiwalay. So, gusto niyang buhayin yung secessionist rebellion sa Mindanao. Yung mga taga Mindanao, nakipag-pistoks na. Sumama na nga po yung MNLF sa ating gobyerno. Pagkatapos, yung dating naging Pangulo ng ating bansa, gustong ihiwalay yung Mindanao. Kontra, mga kababayan, sa ating konstitusyon. On the national territory, Section 1 ng ating konstitusyon, national territory, Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos gusto niyang iwalay. Dahil sa kanyang pagkapraning, mga kababayan, sa posibleng pagpasok na ng ICC. Kasi naman niya, Mr. Maravillas, ayaw tigilan ni Trillanes. At saka ng mga dilawa, bakit isisisi niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Sinabi na ng ating Pangulo, may isang salita yung ating Pangulo na hindi makikipag-cooperate yung ating gobyerno. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba sinabi ng ating Pangulo, pwede silang pumasok? Pwede silang pumasok, pero hindi makikipag-cooperate ang gobyerno na magka-access sa, sa mga records ng ating gobyerno. Yan kasi, gumawa kayo ng sarili ninyong problema. Pagkatapos, takot na takot kayo. Kaya sabi dito ni Maudix, mga kababayan, I'd like to urge everybody, don't fight because President Marcos and I are not fighting. Talagang niya, Mr. Maravillas. Confused sa kanyang sarili at sa kanyang mga sinasabi si Maudix. Pero po, sa totoo lang, in part, tama naman po yung kanyang statement. Kasi siya man lang po yung nakikipag-away, yung kanyang pamilya yung nakikipag-away, kasi sila ay palaway. Yung mga Marcoses po, hindi man nakikipag-away. Walang away po. Kaya sabi ko nga po sa aking mga post, hindi man po, walang away ang Marcos, Marcos Duterte, Marcos Romualdez Duterte. Sila po inaaway. Pero hindi po nakikipag-away. Tama po? Kahit nga po si Super Ate, sabi ni Super Ate sa kanyang press conference, wag ninyo anya akong papagpiliin. Bakit kailangan ko anyang pumili? Parehas ko silang mahal. Referring to his family, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pagkatapos yung mga Duterte. Parehas ko niya silang mahal. Mahalin ng kaaway. Pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Pero hindi yung nakalagay sa garapon. Christian lang. Pag sinampal ka sa iyong mukha, ibigay mo pa yung kabila. Yon ang pinapractice, mga kababayan, ng pamilya Marcos. Kaya sabi ni Maudix dito, iwag ko kung maniwala kayo rito. I was just telling him not to push through with charter change. If he does not go through with it, then happy days are here again. Sabi ni Maudix, naniwala kayo? So ang ibig sabihin niya, mga kababayan, kung tumiklop yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang whims, sa kanilang demand, hindi na sila manggugulo.
ituloy po yung tsa-tsa. May order na mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan talaga yung charter change, yung economic provisions po ng ating konstitusyon. Kailangan na mabago po, umakma sa pangangailangan ng ating bansa ng panahon. At sabi po ng Congress, kung ano-an yan, nagpa-preskon yung Congress para hindi mag-alala yung Senado, kasi pati yung Senado na praning, ipasanaan yan ninyo yung House Bill, yung joint resolution number 6, and we will adopt it. Kasi di ba yung napagkasunduan na noon pang isang linggo nang mag-usap yung Senado at Congress with the Speaker Martin Romualdez? Kasi yung mga senador, duda ng duda. Kasi naman anya Mr. Maravillas, yung People's Initiative, tuloy-tuloy. Hindi man po mapipigilan yung will ng mga tao. Kasi yung tao, yung will ng tao is supreme, nasa konstitusyon po. Di ba? So sabi dito sa balita, Duterte made a call after he had publicly accused Marcos of being a cocaine addict during a prayer rally in Davao City on January 28 nung linggo. The former president admitted that the relationship between Marcos and his daughter, Vice President Sara Duterte, may have been affected by his pronouncements. Kayo man lang po yung gumawa ng gulo, yung pamilya po ninyo. Yung Marcos, hindi man po. Hindi nga nagbabago yung trato ng ating Pangulong Bongbong sa inyong anak na si Inday. Di ba? Sinasama sa mga cabinet meetings. Tira niya, Mr. Maravillas, hinihintay lang siguro na si Inday mismo yung mag-decide na mag-resign. Siguro po, kung mag-resign na si Inday, hindi man pipilitin na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, siyempre. Kasi desisyon ni Inday. Pero yung Pangulong Bongbong Marcos mismo, yung tanggalin na si Inday kasi hindi man po mag-focus sa trabaho, hindi yung gagawin ng ating Pangulong Bongbong. Kaya nga, nang nakita ng ating Pangulo na napapabayaan na yung DepEd, siya na yung mismo po, 2 weeks ago, siya na yung mismong nanguna sa meeting ng DepEd. Para i-guide si Inday na yung mensahe ng ating Pangulo doon, pumokos ka niya, hindi lang niya sinasabi siyempre, baka mag-tantrums na naman. Pero sana si Inday sensitive na mismo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos yung nanguna sa meeting ng kanyang department. So anong ibig sabihin nun mga kababayan? Ang mensahe ng ating Pangulo na hindi niya sinasabi, Inday, yung DepEd, ayusin mo kasi bagsak. Nakakaya yung standing natin doon sa PISA. Tumuto ka dyan. Huwag kang nangingialam sa politika at sa kung ano-ano mga issue. Yun ang nasa puso ng ating Pangulo na hindi niya sinasabi. Kasi nga, mabait yung ating Pangulo. So, nililid niya, as a leader po, as a good leader, nililid niya doon sa kanyang trabaho si Inday. Matigas ang ulo ni Inday po. Kahit nga yung mensahe, mamaya iparinig ko sa inyo po yung mensahe. Wala man doon po sa politika, People's Initiative pa rin. Wala man sa trabaho ng DepEd. Kung ano yung gagawin niya dapat. Balikan natin muna yung kanyang tatay. Duterte said he expects his daughter would resign from Marcos' cabinet but not too soon. Kita ninyo? So, tama yung mga analysis natin. Ginigage nila kasi para niyang maaga pa at hindi pa natin nakukuha yung support ng mga Marcos loyalist na parang humiwalay na sa atin ngayon dahil sa pag-iingay natin. So, in-advise niya siguro yung kanyang anak. Diyan ka lang niya muna, ha? Wala pa sa panahon. Pag medyo umiwalay ka na, hiwalay na tayo. Tama pa? Ngayon, sabi ko sa inyo mga Marcos loyalist, panahon na po na magdesisyon kayo. Huwag nang ganon.
mapaglaro po sa politika, ginamit lang po kayo ng mga Marcos loyalists, ng mga Duterte, para sila makaposisyon sa national office bilang Pangulo at Vice Presidente. Ima po sila kilala sa buong Pilipinas dati. Tinulungan po, sinuport ni Amy Marcos. Ayun tuloy, nanalo. Nasarapan ngayon. Nang masarapan, day one pa lang mga kababayan ng kanyang turno, namumuliti ka na, nag-ready na sa 2028. Kaya nang tanggalan po ng confidential funds, galit na galit, kasi malamang pang 2028 po yung iniisip. Nagets na ninyo pa? Lumilinaw na po, mga kababayan? Malinaw na malinaw niya, Mr. Barabillas. So, hindi pa daw magre-resign si Inday. But not too soon. He said he had no teeth with Marcos, whom he described as mabait. President Marcos is very kind. I don't think he could harm a fly. Mabait na naman ngayon yung description niya. Nung linggo lang, mga kababayan, tawag niya bangag. Adikan niya. May adikan niya tayong presidente. At kung ako niya presidente pa ngayon, baka niya nakasama ka pa sa sa tukang at EJK. Yung ibig niyang sabihin ng statement niya. Pero hindi man niya sinabing ganon. Pero yung ang takbo ng kanyang pananalita po, panoorin ninyo. Tapos challenge pa, mga kababayan, doon sa pangalawang preskon niya. Sumunod na gabi, nagpa-preskon na muli. Tina-challenge niya na magpa-drug test po daw silang dalawa. Ngayon, humupa na siguro yung epekto ng ang description na naman niya sa ating Pangulo, mabait. What? Hindi kasi po pinatulan yung kanilang pagtatantrums, yung kanilang masasamang mga pananalita, yung kanilang paninira. Sabi ng ating Pangulo, baka niya epekto lang ng fentanyl. Kasi niya, sa pagkakaalam ko, mga 5 to 6 years niya, ganon yung epekto niyan. Kaya, ang concern ko niya, yung mga doktor dapat tingnan. So nagpakita pa ng concern yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, hindi pinatulan yung masasamang pananalita ng dating Pangulo. Hindi niya ibinaba yung kanyang level sa level po ng pagkatao ni Maudigs. Tama po yung ating mga analysis? Saktoan niya, Mr. Maravillas. May sabi ko sa inyo, may maganda kasi silang breeding. Yung Marcos Romualdez, kahit po si Martin, dinefend niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos siyempre kasi pinsan niya against the attacks ng dating Pangulong Maudigs, pero hindi siya nagpalabas ng masasamang salita. Sinabi lang niya, respeto naman niya, may mandato siya galing sa ating mga mamamayang Filipino. Kunting respeto lang niya. Kasi niya, nung kayo'y nasa posisyon, nirespeto namin kayo, sinuport namin kayo. Sabi po ng susunod na Pangulo ng ating bansa, na si Ikaw talaga niya, Mr. Manavillas, nagsimula sa panggagatong mo. Wala bang plano si Martin Romualdez na tumakbo sa pagka-Pangulo? Yan tuloy. Binakbakan ng mga Duterte. Mga analysis ko man lang po yon. Walang sinasabi si Martin. Si Martin po, gusto lang magtagumpay yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi pinsan niya at nakikita na yung napakagandang visions ng ating Pangulo para sa bagong Pilipinas. Yan man lang po. Malamang po si Martin tumakbo for re-election siyempre sa kanyang distrito at i-maintain yung kanyang pagiging speaker kasi nagugustuhan siya ng mga congressmen sa buong Pilipinas. Mabait din kasi po tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sinusunod siya, hindi diktador. Servant leader po
ang Speaker of the House and statesman. Very diplomatic. Kaya napag-iinitan lang po at nami-misinterpret siguro, pinagsisilosan yung kanilang mga galaw. Kasi todo-todo sila sa pagsiservisyo. Na insecure si Inday, yung mga supporters ni Inday, pati yung tatay, yung mga kapatid na insecure sa ginagawa ng Marcos Romualdez. Yan ang totoo niyan mga kababayan. Pero sabi mga kababayan ni Maudigs, talagang kontra-kontra magsalita po si Maudigs. Despite na dinescribe niyang mabait, sunod na talata sa kanyang sinabi po. However, Duterte reiterated his accusation against Marcos, saying he and his friends used to hold drug sessions in a plantation in Davao del Norte. Sabi ng dating Pangulo, the incumbent president niya was being used by the people around him, particularly his wife and cousin. Duterte advised Marcos to simply enjoy the remaining years of his 6-year term and then leave Malacanang at the end of it. If not, Duterte warned, Marcos may end up like his father, who was ousted following a people's uprising back in 1986. Nalagaan niya Mr. Maravillas. Disoriented si Maudigs. Bangga-bangga, kontra-kontra yung pananalita. Minsan maganda yung sinasabi, minsan masasama. Mas marami yung masasama. Naglalaro po, mga kababayan. At nakita ninyo yung statement niya na dapat daw i-enjoy lang ni Pangulong Marcos yung kanyang remaining years at umalis after 6 years. Kahit hindi niya po yun sabihin. Yung term mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos will expire after his term na 6 years. It will end sa 2028. Kasi naman niya, Mr. Maravillas, nagpapasiguro. Bagaan niya, iba yung mangyari, hindi na makapag-presidente si Inday. Yun nga po ang nasa isip nila, klarado. Ayan po, enjoy the remaining 6 years of his 6-year term and then leave Malacanang at the end of it. Pinagdududahan po yung ating Pangulo na magpiperpetuate in power. Sabi ko nga po, sila yung may balak na ganon. Kaya nga, mga kababayan, nag-attempt si Hilo Garcia na tanggalin si Martin Romualdez as Speaker of the House para siguro ma-implement yung Plan B. Pag na-impeach po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, siyempre ang takeover niyan si Inday, Vice President. At magte-take to siguro ng nangyari kay ERAP, kay GMA mga kababayan, naging 9 years yung pag-upo bilang Pangulo. Di sino ngayon ang may kaisipang mag-perpetuate sa poder? Di ba malinaw po? Pero niya Mr. Maravillas, gusto na naming marinig si Inday yung sinabi. Parinig ko po sa inyo. Yung audio lang, tapos hindi ko lang sisintruhin po para hindi tayo ma-restrict yung mukha. Ito po, galing ito sa Manila Bulletin. Sabi diyan, BP Duterte thanks PBBM for trust, says he does not agree to all of her father's remarks. Talaga niyang na-advise at Mr. Maravillas na wag mo nang humiwalay. Stay ka lang anya dyan. Stay ka lang. Hindi pa panahon. Pero po, yung mensahe ni Inday, wala mang kinalaman po sa kanyang departamento, sa edukasyon po. Ayan po, mga kababayan, iparinig ko po sa inyo yung mensahe niya. Puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mahalaga ang kanyang pagkilala sa papel ng lahat ng bumubuo ng Department of Education sa pagsulong ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration para sa isang bagong Pilipinas. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya.
At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad at marami pang ibang isyu na pasan-pasan ng mga Pilipino. Ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng Pangulo sa ating lahat, kung kaya't galangin din sana natin ang opinyon at paniniwala ng ibang tao, kasama na ang ating mga kamag-anak. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga isyu, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Para sa akin, laging nangunguna ang katapatan ko sa paglilingkod sa bayan. Uunahin ko ang edukasyon ng ating kabataan at kapayapaan ng bayan. Uunahin ko ang Pilipinas. Syukran. So, ang ibig sabihin niya, yung mga akusasyon, napakabibigat na akusasyon mga kababayan ng dating Pangulong Digong, na tatay niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, opinion lang pala yon. So, opinion lang ng dating Pangulo na si Pangulong Bongbong bangag. Opinion lang nang sabi niyang may presidente tayong drug addict. Opinion lang ng dating Pangulo nang sabi niya baka niya nasama ka doon. Yung sa tukang-tukang ejike-ejike. Kung ako pa niya yung Pangulo. Opinion lang nang sabihin mga kababayan ni Digong baka niya matulad ka sa tatay mo. Yung threat na i-overthrow mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos bilang Pangulo ng ating bansa tulad ng nangyari sa It's a People Power One. Opinion lang niya yon. Payag kayo sa ganong Payag kayo sa ganong sinabi po ni Inday? Post your comments mga kababayan. Pinalaki daw siya mga kababayan ng kanyang mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. May respeto daw siya sa mga pananaw at opinyon ng dating Pangulong Digong. So sinasangayunan niya. Di ba mga kababayan? Hindi man niya kinontra. Kasi po, di ba may kasabihan tayo, silence means yes. You approve. Kasi kung hindi, you disapprove sana. Ipinakita mo yung disapproval. After siya mga kababayan na mag-attend ng Bagong Pilipinas, briefly, very briefly po, hindi na nga po naintay yung pagdating ng Pangulo, lumipad siya pa Davao. Doon siya nag-stay. Kung saan pinagmumura ng kanyang tatay at ng kanyang mga kapatid yung ating Pangulong Bongbong. Buti na lang talagang mabait yung ating Pangulo. Di ba? Hindi sila pinapatulan. Pero anya Mr. Maravillas, parang tama yung sinabi ninyo. Kaya nagbait-baitan ngayon si Maudigs kumambyo sa ating Pangulong Bongbong kasi walang support siya sa mga taga Mindanao. Hindi po sinangayunan kahit ng mga dati niyang kaalyado po, mga congressmen at senator. Si Mig Zubiri po, kinontra yung Mindanao Republic. Gustong ihiwalay mga kababayan yung Mindanao. Kung papasok daw yung ICC dito sa ating sa ating bansa, iwalayan niya kami. Yanabihan ko na niya ito si Pantaleon Alvarez, siya yung mamuno. Ipapahamak pati si Pantaleon mga kababayan. Oy Pantaleon, huwag ka dyan papatol sa nakatira ng fentanyl. Baka yung political career mo. Di ba? Inabandon ka niyan nang biglang i-take over yung speakership ni The Little Girl. Pinabayaan ka ni. Ngayon, dumidikit-dikit ka na naman dyan kay Maudigs. Ginagamit ka lang yan. So, ito po, sabi ni Escudero, Duterte's plan to secede Mindanao from Philippines not constitutionally possible. Labag po sa ating konstitusyon sa Section 1, National Territory. As for his comment as Duterte's fellow Mindanaoan, sabi rin mga kababayan ni Senate President Juan Miguel Zubiri, with due respect anya to the former president, I think the last thing we want is
ang magkagulo-gulo at magkawatak-watak ang ating bansa. He said, there's a need to slow down those fighting for the welfare of the Philippines. I think all this fighting anya between the different group is not going to be good to our country, not going to be good for our children, our children's children. Sabi po ni Zubiri. Kita ninyo, kapwa niya Mindanawan at pati yung mga congressmen, mga kababayan doon, kontra sa sinabi ni Digong. Kaya po, kaya kumambyo si Digong. Solons, Mindanao splitting from Philippine. Impossible now, not beneficial. Gusto pong iwala yung Mindanao? Pag ako anya hinabol ng ICC rito, iwalay ko anya yung Mindanao. You see? Talaga niya, Mr. Maravillas, nasira na. Sirang-sira na, mga kababayan. Kaya hindi siya pinatulan ng kapwa niya, mga taga Mindanao. Sabi diyan, all four based lawmakers who attended a press briefing Wednesday at the House Complex, Majority Leader Manuel Jose Dalipe, Surigao del Norte, 2nd District, Representative Robert Ace Barbers, Cagayan de Oro, 2nd District, Rufus Rodriguez, and Camiguin, Representative Jordin Jesus Romualdo agreed that it would not be beneficial for the Mindanaoans. Ang aking sagot ay simple lang, ito'y dapat pinag-aralan, ito'y hindi dapat kasi unang-una, marami pong proseso ang gagawin dito. Ang usapin ni pirma lang, when you remove Mindanao from the Republic of the Philippines, that will probably entail a revision of the Constitution. Pagkatapos, kontra sa chatsa si Maudigs. Nang panahon niya, sinulong niya yung chatsa po for federalism. Ngayon na gusto mag-People's Initiative ng mga mamamayang Filipino, ayaw nila ng chatsa. Kasi hindi sila nasa posisyon. Kita ninyo, pang sarili lang. So ngayon, anya, pirma lang naman tayo. Wala namang political provisions at the moment. Sa tingin ko, the proponents probably have some idea on why they are posing for this. Personally, my opinion is I don't want to shoot it down right away because pag-aralan, tingnan natin if this will redound to more benefits for the people. Bakit naman hindi? But it's as it is today, sa tingin ko, malabo pa. Kita ninyo? Kaya siguro mga kababayan, kumambyo si Maudigs, nagbait-baitan kasi flinotya yung idea na humiwalay, hindi nagkaroon ng support galing sa mga kapwa niya Mindanawan. Sa sobrang takot nila, mga kababayan kasi, na baka kalad ka rin na sila ng ICC, ipa-aristo. Sabi ni Digong, the plan anya could also be done through the process of gathering signatures. There's a process, I think, before the UN, wherein you would rather gather signatures from all sorts of Mindanao verified under oath in the presence of so many people to decide that we want to separate, he explained, mentioning that it was Davao del Norte Representative Pantaleon Arbares who initially started soliciting signatures for the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Kaya ko siya inilagay so that we can pursue. By this time, you would know the wherewithal. Hindi naman rebellion, hindi yan sedition. It's not rebellion. The former president pointed out, gusto ko na. Nagsawa na ako sa kwan, ilang presidente na kasi, walang nangyari sa Pilipinas. Nothing happened in the Philippines. Siya po yung nang-presidente nga ng 6 years. Sabi niya, yung problema sa droga, 3 months, tapos na. You see, pagkatapos ngayon, kasama siya doon sa failure po. Sinisikap ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ayusin yun ng ating bansa. Matapos na mag-fail yung mga past presidents, including siya po, na mapaunlad yung ating bansa, ginugulo naman niya. So sana tayo niya napupunta. Di ba po, mga kababayan? Inahaluan nila ng politika. Yun mismo yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa issue ng People's Initiative.
sa issue ng charter change? Ito po, nagsalita yung ating Pangulong Bongbong, iparinig ko po sa inyo. Hinaluan nila ng politika. Madali lang po. Dahil naman ang habol ko talaga dyan are the economic provisions that I have been talking about this for many years already. So, napupunta sa ibang usapan at nagagamit na pampolitika itong issue na ito. So, I have asked the leaders of both houses, and again, some of the best constitutional minds that we have in the Philippines, to come up with a simpler solution that does not cause so much controversy. I think it is the usual conflict between the House and the Senate in the whether to vote together or separately. Now, the best advice that we are getting, the best analysis and interpretation that we have, is that the legislature is of a bicameral nature, and therefore that implies that they will vote separately. So, how that will be done now is what we are trying to figure out. Well, how will it be done so that both houses' role in this bicameral system is preserved, and that is what we are working on right now. Malinaw na po sa inyo. Naman ang habol ko talaga dyan. Economic provisions lang ang habol sa pag-support ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Chatsa. Kaya ipinos po siya ng ating Speaker of the House. Kasi yung ating Speaker, kung ano yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na makakatulong para sa pag-unlad ng bagong Pilipinas, outright po, tinatrabaho nila, inaluan ng politika ng Senado. Sinabi na nga po ng ating Speaker of the House, di ba niya na nagkasundo na tayo na kayo as the President said, kayo yung mag-lead and we just adapt it. Kung ano yung bersyon ng Senado para hindi kayo duda ng duda, yun na mismo yung aming i-adapt. Kung ano-ano pa yung ginagawa ng mga senador, nawala sa focus yung ginagawa ngayon po, pagsayang ng panahon, nag-iimbestiga sa alleged vote buying or signature buying. Imbes na ipasa na nila yung joint resolution, mga kababayan, at simulan yung pag-uusap. Pero Mr. Maravillas, di ba niya, Senate na ng Senado, next week yata, Senate na, bote naman po. Kaya nga po nagpa-presscon yung Congress kahapon. Natutuwa sila na sa wakas, sisimula na po yung discussion ng charter change on the economic provisions. Tama pa? Ayan man lang po, napahaba na yung ating diskusyon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.